Alright, so ganito ngayong hapon pag-usapan natin, ano nga ba yung susi sa tagumpay, sa buhay at sa negosyo? Di ba pilit natin inaalam, ano ba talagang gagawin ko, di ba? Dito ba sa liwa, kanan, mag-abroad ba ako, magninegosyo ba ako? So marami na tayong sinusubukan pero minsan hindi tayo nagtatagumpay. Alright? Positive Day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng Delivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. Okay? Alright, so ganito ngayong hapon pag-usapan natin, ano nga ba yung susi sa tagumpay, sa buhay at sa negosyo? Di ba pilit natin inaalam, ano ba talagang gagawin ko, di ba? Dito ba sa liwa, kanan, mag-abroad ba ako, magninegosyo ba ako? So marami na tayong sinusubukan pero minsan hindi tayo nagtatagumpay. Alright? So kasama niya si Doc dyan. Hindi ko pa rin ma-perfect, I can't perfect it. Hindi ko siya na-perfect at hindi ko siya kailanman ma-perfect ang buhay. Okay? So wala pa tayo sa peak ng tagumpay. Wala pa tayo sa, malayo pa tayo sa tinatawag nating success talaga in terms of life and business. For me, ako personal ko yan. And sa journey ko, with my desire to become successful, meron ako mga mumunting lessons na natutunan. Mga dapat pala ganito ko ginawa, realizations. So with that, last night, sabi ko, I want to summarize yung mga pinagdaanan ko sa buhay at sa negosyo. So kaya nagkaroon tayo ng triangle of success, alright? In life and in business. So samahan nyo ako. Sa lahat mga gusto magtagumpay, sama-sama tayo. I-perfect natin to. Or at least sundin natin. Okay? So guide lang naman to mga Delivers, alright? Okay, so let's go. Okay, so this is the triangle of success for me. Okay, so that means po, tatlo ang dapat nating gawin. 3 things, 3 principles, 3 concepts. Okay? At hindi lang siya basta ganun. Sinamahan ko siya ng kapartner niya. So it comes in 2. So bawat isa po, dalawa po siya. Dalawang principle. That's why pinangalanan ko po na SC triangle. Alright? So, SC triangle, or siguro pag na-perfect ko itong formula na to na ginagawa natin, tatawagin natin siyang the Rockstar Triangle of Success. Why not? Di ba? Alright? So, simulan na natin. SC. First, ito po. Dito tayo magsimula. Okay? So, dito muna tayo sa S bago tayo magpunta sa C. Alright? So, ang S po ay, yan. So, alam niyo na yung skill. Di ba? Alam niyo, napakahalaga ng skill natin sa tagumpay natin. Kasi ganito po siya. Pag yung ginagawa mo, hindi mo siya skill, hindi mo siya talent, hindi mo siya gift, magagawa mo rin siya. Pero, hindi siya sobrang ganda. Alam mo yung magre-require ka ng madaming effort para magawa mo siya. Just this morning, I was talking to Care. Si Care po dapat ang mag-handle ng isang social media platform. Alright? Meron akong ipapahandle sa kanya. Kaya naisip ko nung isang gabi, pag hinandle to ni Care, abutin siya ng mga 24 hours bago siya makapag-post, bago niya magawa ang picture, bago niya maayos. So tingin ko lang kasi hindi niya yun skill. Hindi niya talent. Itong isa na naiisip ko na pag ito yung nag-handle nito, baka mamaya wala mo isang oras kaya-kaya niya. 24 hours, so sabihin natin exaggerated naman. 5 hours na gagawin ni Kier, 1 hour gagawin ni architect. Alright? Kasi skill ni architect yon. And vice versa. Halimbawa, pasayawin natin. Si Kier siguro kahit na wala pa isang oras, mamamaster niya. So, ibig sabihin po, it matters kung ang ginagawa mo, skill mo. And according to survey po, I attended a webinar of Sir June Cantal. Hi, Sir June. According to study daw na senior niya sa amin sa group ng IMG, lahat daw po yung mga top performers o yung mga tao naging successful, yung ginagawa talaga nila, pag sinabi mong top performer, yun ang skill nila. Kaya di ba may mga office mate tayo na bakit kaya bilis siyang magawa? Bakit siya yung top employee? Bakit siya yung nagtagumpay? Employee of the month, employee of the week. You know why? Kasi skill niya yun. So what are you doing right now in your life, in your career, in your business?
Nakalinya ba yan sa skill mo? Nakalinya ba yan sa talent mo? Alright? So, alam nyo, ganito kaya ako po, nagbalik po ako ngayon sa Rockstar TV and Media Production, Rockstar Skills University. Kasi I just realized, ito yung skill ko Pagtuturo, pagdidiscuss, ito talaga ako, ito ako So, ayokong umiwalay dito. Sabi ko sa team ko, babalik ako dito, babalik tayo dito. Magkakaroon tayo ng iba't ibang business, fine. Pero ito, hindi ko siya tatanggalin. Okay? Alright? So, that's first skill. Pero, alam nyo ba, na pag yung skill na yan, hindi din natin na partner sa isa pang prinsipyo, mababaliwala lang. Okay? And the C is, ito po, creativity. So, skill, you partner it with creativity. I checked the meaning of creativity and sabi po doon, creativity happens when you use the power of your imagination. Pag inisip mo, in-imagine mo, what will happen to this? And pag na-imagine mo yung pwede mangyari, you will be producing an artistic work. Magpuproduce ka ng isang masterpiece. Diba? Yung mga may masterpiece, ang ganda ng mga gawa nila. Alam niyo kung bakit? Sinamaan ng skill at creativity. So yung skill mo kapatid, baka kaya hindi ka nag-excel. Doc, ang galing ko dito, ang galing kong gumawa nito. Pero bakit walang recognition? Hindi ako ma-accomplish, hindi ko magawa to. You know why? Kasi baka lack of creativity ka. Hindi mo kinukonek ang skill mo sa creativity. Basta lang makapag-drawing ka, basta lang makapag-edit ka, basta lang makakanta ka, basta lang maka-step ka. Walang creativity. Dapat lagi na po din sinasamaan ng creativity so that you can produce an artistic work. So, para meron kang output na maganda. Di ba people are spending money kasi maganda? Skill. Yung nagawa niyan, skill. Meron siyang kakaibang skill. Pero sinamahan niya ng artistic, sinamahan niya ng creativity. So, ngayon, kahit mahal yan, bibili ng tao. So, alam nyo kaya, merong mga hindi nagtatagumpay sa negosyo. Maraming skill, maraming talent, pero walang creativity. Basta lang ibinalot. Di ba? Kung binalot mo yan may art, kahit dagdagan mo na 100 pesos, bibilin mo yan Di ba yung mga nagbebenta sa atin na mga chocolates, na mga brownies lang, di ba? Pero pag kala mo kung ano i-deliver sa'yo An-experience na yun. Pabili po kayong brownies, pag-deliver, akala mo cake na sobrang, di ba? Ang ganda ng pagkaka-packaging. Pero binili natin ang mahal because of this. Kaya mura ang skill mo walang creativity Di ba? Mas magaling ka dyan sa kapitbahay mo, mas magaling ka dyan sa office mate mo. Pero bakit mas mahal ang bayad sa kanila? Wala kang creativity kapatid. Okay? To become successful, this is the first part of Rockstar Triangle of Success. Skill and creativity. Alright? Next po. Next, punta tayo sa second. Second pala. Okay? This is system. Okay? Alam nyo, sa experience ko din, sa dami na sinubukan na ng Doc G, mula nung 4 years ago, marami na tayong ginawa mga small businesses hanggang sa Rockstar Holding Corporation, puproduce na natin ang Rockstar Beauty products natin. So napatunayan ko lang, ang tagumpay talaga niya nasa system. At pag sinabi po kasi nating system, ang system po kasi, it's a series of different activities, methods, and principles na pinagsama-sama mo para makabuo ka ng isang paraan, isang method para magamit mo sa sarili mo at sa negosyo mo. Kaya minsan, di ba, tina mo yung personal life mo, wala kang natatabing pera, di ka nakapag-invest. Kasi wala kang system sa management sa pera mo. Basta dumating ang pera mo, wala nang series of steps kung paano mo siya gagastusin. Wala din series of principles. Kaya walang nangyayari sa pera mo. And the same with business. Kaya magulo yung empleyado mo kasi minsan, wala nga system. Kaya yung kliyente nyo, hindi mo siya maayos, hindi mo siya mapagbigyan sa gusto niya kasi walang system. Walang step 1, step 2, step 3, step 4. Something is missing in your company. Something is missing in your life. That is system. Kahit personal life mo, bigyan mo ng system. For example, isa kang estudyante, anong sistema? Pag nagkaroon ka ng pag niyaya ka ng mga kaklase mo, anong gagawin mo? Dapat may criteria ka muna. Sasama ba ako? Hindi. Pag ganito, hindi ako sasama. Kanina I was talking again kay Kier. Sabi ko sa kanya, kasi meron akong ipapaayos sa kanya. Sabi ko, ito dapat hindi mo samahan. 1, 2, 3. Part of the system. Para ka maging matagumpay.
Sa negosyo mo rin, part of the system. Okay? So, Dok, bakit gano'n? May sinusunod naman kami eh. Meron kami system. Di ba marami nga naman gano'n eh. Merong operations manual, faculty manual, di ba? Lahat tayo may ganun sinusunod. May policy. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ba? Pumirma pa tayo ng kontrata. Nagpapirma ka ng kontrata sa empleyado mo. Pero what's happening? Magulo pa din ang accounting, magulo pa din ang operations, magulo yung department na yan. What is happening? You know what? Kasi hindi mo na i-partner ang system sa isang letter C. That is consistency. Dapat consistent. System plus consistent ka dapat. Whatever it takes, dapat consistent. Day 1, day 2, day 3, hanggang sa matapos yung operations na yan, you are using the same system. Kahit masagasaan sino man, kahit expensive. Kasi minsan may mga business owner, ay mahal, pag sinunod pa natin system na yan, eto na lang. Oh, nagkagulo na. Di ba? At minsan, pag tinatamaan tayo personal, wag mo na akong daanin ano. Ako yung boss eh. Ako yung department head. Bakit susunod akong system? O, doon na tayo nagkagulo. Alam nyo, dito sa Rockstar, kahit na ako yung CEO, pag nag-reimburse ako, meron. Meron resibo. Tapos, hindi pwede na, kasi ako CEO, hindi pwede, may rules. Diba? That is consistency. Kahit sino involved, kahit magkano, kahit Dok, nagmamadali. Kahit nagmamadali, hindi nagmamadali, you follow the system. Consistency. Para ka maging matagumpay. Ay, minsan din sa buhay natin, kaya hindi tayo nagtatagumpay, hindi tayo consistent eh. Diba? Meron tayong rules. Dok, eto yung mga rules ko. Hindi ko dapat gawin ng mga ganito. Pero pagka sobrang in love ka na, nawawala na yung rules, hindi ka na consistent. Diba? Pag best friend mo na, wala na yung rules. Pag best friend mo yung nagaya, di ka na makakatanggi. Walang rules, di ba? May rules, pero hindi ka consistent. You need to be consistent. Alright? Strategy is, maraming meaning ng strategy. Pero I love the definition of strategy nung professor namin sa AIM. I enrolled po this mga few months ago lang sa online course nila. Ang strategy po, I think na-discuss ko na to, is not only doing the right thing, not doing something, yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa, mga irrelevant things. Di ba minsan sa natin, ang daming mga ginagawa natin na irrelevant naman pala, irrelevant sa buhay. Ba't ka nagpunta doon? Wala naman siya relevant sa goal mo, di ba? Ba't ka nag-abroad? Irrelevant naman yan sa buhay mo eh. Ba't ka nakipagrelasyon dyan? Irrelevant yan. Di ba? Strategy is not only doing the right thing, but also not doing the wrong things. Yan ang strategy. Alright? So, ang strategy din po is, these are your plans, step. So, minsan sa buhay, wala tayong plan eh. Di ba? Wala tayong, kahit sa negosyo, pag tinanong, how do you see your business? For the next 3 months na lang, di pa masagot eh. Saan kayo papunta? Di ba? Dapat meron tayong strategy, steps, tsaka hindi dapat gawin. Okay? Dok, meron naman kaming steps eh. Ginagawa naman namin lahat. Hindi rin namin ginagawa mali. Pero hindi ako nagtatagumpay sa buhay at sa negosyo. You know why? Kasi hindi mo siya na-connect here. Alright? So, kasi kaya hindi mo siya, yung strategy mo kasi, hindi siya connected sa goal, sa target. Nakakalimot ka sa goal, nakakalimot ka sa target, gumastos ka ng ganito, bumili ka ng isang equipment, isang gamit sa office mo. Okay, maganda naman. Pero ang tanong, connected ba siya sa goal mo? Connected ba siya sa target mo? You're spending money for that, but it's not connected to your goal. Umattend ka ganitong seminar, nagpa-attend ka ng ganitong seminar. Okay, Dok, para may matutunan ang mga empleyado ko, hindi naman siya connected sa goal niyo eh. All the things na dapat gawin mo, connected sa goal mo. Personal or sa negosyo. Tanungin mo rin sarili mo, itong activities ba natin na to, connected ba siya? Try to connect. Don't forget connection. Connect. Okay? Alright, so Gilibers, ayan muna yung simplified na Rockstar Triangle of Success or SC Triangle of Success. Okay? So, sana nakatulong yung vlog na to para sa inyo. Kung meron kang system, pero wala kang consistency, may problema. Meron kang skill, pero walang creativity, kulang. Alright? May strategy, pero walang connection, lugi tayo. Okay?
Alright? So, sana nakatulong ang ating vlog. If you have questions, comment, gusto magpa-codes kay Doc, just PM me sa aking personal FB na dyan lang, okay? Alright, so please share this video sa lahat mga ibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.